Bay, Ba? mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo sapagkat ito pong rally na ito ay National Rally for Peace para sa kapayapaan. Oh. Hindi po para sa injustice o ano paman. Oh. Ibagsak si ganito, i-impeach si ganito. Hindi po. Oh. Wala pong ganong agenda. Yung expanded ba yun? Kahit takutin mo silang lahat, Jen, Ganun ba? sinasabi ko sa'yo, takutin mo. Oo. Kasi may kulong na raw yun. O, di halimbawa, tinakot mo, di wala nang nag-smuggle halimbawa. Wala na Wala nang nag-import. bigas. Wala na nag-import. Walang nag-import. Kasi- saan mo kukunin ang pagkain mo? Eh, disgrasya. Tayo pa Kaya lalong ano yan, hindi ganun eh. Oo. Tulungan mo ang industriya. Oo. At sabi ko nga sa'yo, mula sa kanyang subsistence na status, gawin mo siyang isang clustered na pamamaraan na kung saan ay yung economy of scale ang mamamayani. Hindi nga, nagpalabas na nga. Oo, Kasi andyan ngayon na. sinasabi mo, pinaplano, inuunahan na kita eh. Oo, andyan Lumabas na yung deklarasyon. Oo. Mga kaibigan, umiiral na po ang food security Emergency. Oo. Ano? Na kayo ba yung naabutan ng tulong? Kaya nga parang nawala na sila ng gana na magsaka. Opo. Dahil nga paano mo itataguyod ang pamilya mo? May mga anak kang nag-aaral. Opo. Kaya nung sinimulan ko sana, nabuhayin namin yung kooperatiba ng mga farmers na sinimulan ko magtanim tayo ng ganito. Yung iba hindi nakakadalo eh. Pinagse-seminar ko sila. Ganun po. Kasi meron pong kailangan ko pong kumita kayo sa araw na ito kasi siyempre yung araw nila. Pinaaral na dalawang anak ko po, kailangan po nila ng Libre na yung seminar na yun, Kong. Pero siyempre, kada araw na hindi siya makapunta. yung pamasahe niya. Binigyan na namin ng pamasahe tsaka yung pagkain. Kaya lang, yun namang sa Yung para sa kanyang pamilya. hindi naman natin matutustusan lahat naman ng pangangailangan nila. Kaya napakahirap eh. Tama-tama kong itong viral post na ito eh. Babasahin ko lang ha. Sige po. Kung gusto nyo mag-rally at iba layo ninyo, huwag kayong sumabay. Ba? Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo sapagkat ito pong rally na ito ay National Rally for Peace para sa kapayapaan. Oh. Hindi po para sa injustice o ano paman. Oh. Ibagsak si ganito, i-impeach si ganito. Hindi po. Oh. Wala pong ganong agenda. Yan. Yan Sino po may sabi ay yan? sabi ni Jen Subarjag. Ako ba yan? Ako ba yan? Viral po ito eh, ha? Tama naman, kasi at least malinaw, di ba? Ganun pala. Baka kasi magka-misunderstood eh. Misunderstanding Kaya nga pala. natin ipinapaliwanag. Opo. Lahat po ng magpapakita doon o ano mga aksyon ang gusto nyong isangkot doon o itulong sa ngalan ng pakikipagkaisa sa kapayapaan ng ating bansa, huwag pong hahaluan ng iba. Ayun, Yun lang. opo. Alam naman po ninyo yung subject matter ay yung ating pinakamimithi na maiparamdam natin ang pagnanais ng lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo Opo. na ma-achieve natin ang pambansang pagkakaisa at kapayapaan. Ayun. Yun, wala nang ano doon. Oo. Walang lilihis doon. Kaya ang ating pakiusap, kung meron kayong ibang agenda, magtakda kayo ng ibang araw, no? Huwag sa araw ng Lunes po. Hindi kayo makakontrol, no? Oho. At dahil dyan, Jen, pagpapauna na rin natin, doon sa mga motorista, may mga itinakda po ang MMDA na mga isarang mga kalsada. Kasi ngayon pa lamang, Kong, ay parang may nagbibigay na parang nagdaramdam, o magkukos kayo ng traffic, etc. etc. Unawain niyo po kami. Minsan lang naman ito, na gagawin po yung National Rally for Peace. Ang tag doon, unawain nyo na lamang. Wag na sanang... Focus ng traffic. Yun daw ang kinakatir ng iba, Kong. Baka daw, siyempre, iba dyan ay... Anong araw bang wala tayong traffic dyan? Yun na nga po, Hindi nga, tinatanong kita. Wala nang araw na hindi traffic sa Metro Manila, Lahat na Kong. po tayo sanay sa traffic. Kaya huwag na po natin gawing yun. Issue. Iparaan na po natin yung isang legitimate na pagtitipon naman. Yan po naman ay nakasalig sa ating saligang batas. Opo. May karapatan po ang sino man na yung to peaceably assemble. Constitutional naman yan. Oho. So yun ho pala, may kaakibat palang batas tayo dito, yan, Kong. Saligang batas yan. Saligang batas mismo. Oho. Ayun. Meron hong isang balita dito, Kong, na maaari sigurong mailatag natin
may kinalaman po sa pwedeng maging vox populi natin sa araw na ito. Saan ba hinahanap po kanina pa? Ano ha? Kung Nawala. bibili ka pa ng kamatis o hindi. Hindi. Ay, naku, speaking tungkol sa bagay na yan, Kong, ha? Oo. Yun hong Department of Agriculture pala, mukhang desidido sila na ipatupad talaga yung bagong maximum suggested retail price system at ang layunin daw po talaga nito, mapababa ang presyo ng Di ba mga tinalakay bilihin. na natin yan, Jen? Opo. Natalakay natin, pero mukhang ano sila kung desidido sila na ituloy at sabi ng Secretary Laurel, mukhang para sa kanya, ito ang nakikita niyang magiging solusyon sa sobrang taas ng mga bilihin. Kong. Baka mamaya hindi nila masyadong napag-aralan yung impact niyan, Jen. Sabi nga natin, ang batas na iiral dyan ay batas na hindi ginawa ng Kongreso, Jen. Ito ay batas ng kalikasan, supply and demand. Kapag nirestrict mo yan, maraming bagay ang mangyayari dyan. Hindi magpapakalugi kung sino man yung bumili ng mga produkto na yan. Itatago yan sa anumang paraan, so lalong tataas yung presyo. Opo. Hindi niya ilalabas yan kung halimbawa nabili niya na ng ganito pagkatapos pipilitin mo siya na ibenta sa maximum suggested retail price mo na malulugi siya, walang magpapakaluging negosyante rito dyan. Kaya kahit sa anong bansa, hindi pumwede at hindi nagkaroon ng katuparan yung pagbibigay ng suggested siguro, pero hindi nasusunod yan. Ganun po. Suggested, sabi nila kung hindi man masunod, kasi suggested lang naman yan Ito suggestion maximum. lang Mas may matindi maximum ito. Ito nga po suggested talaga, maximum kong. No? hindi ka lalagpas dyan. Kung ba nilagyan mo ng modifier yung suggested, nilagyan mo ng maximum, ibig mo sabihin, may patutupad mo ng gano'n? Oho. Lalo lang matatakot yung mga stakeholders ng merkado diyan. Yung pagka pinag-uusapan dito is market forces na ang pinag-uusapan. Tama. Opo. Mahirap mong yan mahirap mong kontrolin yan. Oho. Hindi puwersang mabuti pa yung stock market, pwede mo kasi patitigilin mo yung trading. Opo, stock Dito market hindi yan. mo pwedeng Patigilin. Oho. Hindi pwede. Halimbawa sa stock market, biglang sumadsad yung halimbawa, nagkaroon ng problema. Opo. Bigla ngayon magbebenta lahat yung sasabihin lang suspend mo yung trading. Tigil, tama kayo. Oo. Dito, isususpend mo? Palengke ito Tindahan ng bigas ito Hindi pwede yun. Ito ibang ko lang Mag-hoard nila yung mga iba, itatago nila. Oo. Pero ito kung paliwanag ni Secretary Laurel, sabi niya, milinaw po ni Secretary Laurel na hindi magiging price cap ang MSRP. Dahil ito ay gabay lamang upang maiwasan daw po yung profiteering. Ang pagtatakda daw po ng MSRP ay naglalayong tugunan ang mataas na presyo ng bigas sa mga pamilihan. At ito naman daw po makakatulong sapagkat ang 58 pesos na kada kilo po na MSRP upang mapababa ang presyo ng imported na bigas at well-milled rice hanggang 56 kada kilo sa susunod na buwan. Plano po nilang ipatupad ito kung may petsa na January 20. January 20, epektibo daw po ang maximum suggested retail price o MSRP. Ang layon din daw po nito, isa pa sa binabanggit nila, upang matutukan ang pagkapatupad nito at mabantayan ang mga importer at ang mga retailer, nakipag-ugnayan daw po ang DA sa iba't ibang ahensya tulad ng Department of Trade and Industry, maging sa Bureau of Internal Revenue. Ayon naman sa grupong Bantay Presyo ng Department of Agriculture, sa kasalukuyan daw po, naglalaro ang presyo ng imported, regular milled rice at ng well-milled rice sa Metro Manila mula 38 hanggang 54 pesos kada kilo, habang ang premium at ang special labeled rice ay nasa 48 hanggang 64 pesos kada kilo. Kailangan kasi magtanim ka ng maraming palay para mas maraming bigas. Pag maraming bigas, talagang bababa yan. Huwag na nating pagtalunan kung paano ang mekanismo, paano mo ibababa. Sa totoo lang, bibilhin mo yung presyo ng palay. Halimbawa,
Opo. Magkano ba bibilin ngayon? Hindi ko alam kung 20 pesos. Kasi alam ko last year, 19 pesos per Nelson, magkano kilo. bigas ngayon? Pero kano, bibigas. Hindi, yung palay muna. Yung palay muna, palay. Bibilin mo sa magsasaka. Palagay mo 20 pesos. Opo. Ang reference price mo kasi yung NFA di ba? NFA price, opo. Yung pagbili ng NFA, bumibili ng palay ang NFA. Opo. Palagay mo 19 pesos. Okay? Ang rule of thumb dyan, i-multiply mo yung 1938, yun ang dapat na presyo ng bigas. Okay. O 38. Bakit ngayon naging 58, naging 60? Nako. Nandun yung factor na, nandun yung profiteering dyan. Kaso, inalis na natin yung kapangyarihan ng NFA na siya yung mag-import. Ang nag-import ngayon, Opo, totoo yung kayo. mga kakutsaba ng mga, alam mo na, yung mga departamento natin, hindi natin sinasabi ng lahat sa Department of Agriculture ay ganyan. Ang kanilang secretary, kilala ko yan, gusto niya talagang tulungan ang departamento. Opo. At sa aking palagay, lahat ay gagawin niya para sana may ayos ang pamamalakad ng departamento. Ngunit sa aminin at hindi, maraming kasangkot dyan sa smuggling talaga. Talagang hindi Maraming mapigil sindikato ko. dyan. Totoo po, oo. Eh, hanggat hindi nalilinis yung mga yon at ang mga importer ay nandyan at sila lang ang binigyan ng ganun, yung kasing dapat takitain hanggat maaari, kung po pwede nilang kitain yung dapat kitain, parang ulan lang yan dyan eh. Opo. Dapat yung ulan, kung 30 araw ang iuulan ng ulap na yun na nakaabang dito sa ating himpapawid, halimbawa, iulan niya ng 30 araw, hindi yung isang araw lang. Ibubuhos niya, no? Ibubuhos niya. Yung smuggler kasi, walang hinay-hinay sa kanya eh. Kung kikitain niya ng isang araw, kikitain niya na doon. Oho. Kikitain niya ng 30 araw, parang shear line din yan dyan eh. Oo. Totoo. Hindi ba? Oho. Yun ang nagpapalala, yung presyuhan na yan. Oho. So, merong namamanipulate dyan sapagkat may kasangkot sa departamento, nandyan ang mga kawatan, nandyan yung mga traders na talagang iniisip nila, pansarili na lang nila. Oho. Kaya kung ang banat mo ay suggested retail price o gawin mo ng maximum, gawin mo pang extra maximum siguro. Wala ding mangyayari. Ganun ho ba? Wala. Tapos, Ha? hindi pa price cap, Kong. Anong ibig sabihin? Suggested nga eh. Kaya kahit anong gawin Wala mong din, modifier, dahil hindi naman batas yun, sino susunod doon? Oho. Oh. Nako. Huhulihin mo sang-ayon doon sa extra maximum halimbawa. Paano mo siyang uhulihin? Oo nga. Hindi, ang akala ko po, Kong, ito na ang pangunahing Kamukha puntirya. ng bantay presyo. Oho. Nandiyan DA, ang bantay presyo. Oh, Totoo yan. nangyari? Anong nabantayan mong presyo? Bantay lang. Oho. Pero hindi na, Nakabantay ka. yun na nga po. Pero nakapikit ka eh. Parang monitoring lang yung bantay price ba? nila, Kong. Opo. oo. Yung ang isa po sa gusto ko idagdag dito, Kong, di ba yun ang gustong resolbahin ng Super Power Committee ng Kamara, yung Quinta Committee? Kita? Ano? Kita? Quinta po, Quinta. Quinta Committee Hindi. na pinangungunahan ng ano yan, no? Lilinawin mo kasi ang dinig ko kita eh. May kumita Baka po. yung Kong, yung pagka kumambyo ka. O yung kinta 5. Opo, Oo, di ba yun 5? kayo Super O Committee yung po yan? 6, Milan. Ano yun? Sixto. Si Sixto, ano? Sixta. Kahit na pagsama-samahin mo na lahat, No, ho. kapag ka ang pinag-uusapan is law and supply, and then, Oh. economics 101 lang ito dyan. Law of supply and demand, di High opo. school ka pa lang, alam mo na ito eh. Opo. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo po pwede labanan kung ano yung batas ng supply, kung pag-uusapan ay yung demand. Opo. Ganun lang. Oh. Kasi Gawin natin ang paraan na makapagpundar tayo ng maraming pagkain. Oho. At doon magtatalo yung yung supply and demand. Oo. Sila mismo walang ibang puwersa. Yung mismong supply and demand ang talagang gaganap ng tungkulin niya. Walang magmamando niyan, walang direktor yan. Oho. Oh. Ang presyo mismo ay susunod. Opo. Sang-ayon dun sa dami o kakulangan Opo. nung commodity. Oho. Di ba nagpasa na, ito nakaraan na naipasa na po ng Kongreso yung bagong batas ukol sa smuggling and
Yung expanded, di ba yun? Kahit takutin mo silang lahat, Jen, Ganun ba? sinasabi ko sa'yo, takutin mo. Oo. Kasi may halim- kulong na raw yun. Di halimbawa, tinakot mo, di wala nang nag-smuggle halimbawa. Oo. Wala na Wala nang nag-import. bigas. Wala na nag-import. Walang nag-import. Kasi- saan mo kukunin ang pagkain mo? Eh, disgrasya. Tayo pa Kaya lalong hindi ganun eh. Oo. Tulungan mo ang industriya. Oo. At sabi ko nga sa'yo, mula sa kanyang subsistence na status, gawin mo siyang isang clustered na pamamaraan na kung saan ay yung economy of scale ang mamamayani. Opo. Ibig sabihin, matitipid ang resources mo, yung production mo mas malaki. Yun ang productivity ng farm mo. Oho. So, halimbawa, ang isang karaniwang farm, sa ngayon, siguro mga 75 kabans per hectare. Kasi yung productivity mababa eh. Opo. Kapag naging efficient ngayon yan, malay mo isang 150 per hectare. Isipin mo yan. Ba, laki ng kita, ani? Makikita mo ngayon. 150 kabanos po? Kusa na nga alis dito yung mga mandarambong. Kusa na nga alis yung mga kawatan tungkol sa bigas. Wala tayong mapapala dyan. Oho. Parang yung walang iniwan sa anay dyan. Opo. Oo. Bakal na inilagay mo doon. Ano pang makakain niya ron? Aalis at aalis yun. Hindi mo na kailangan takutin. Hindi mo na sasabihin na suggested retail price ganito. Aalis na yun eh. Oho. Hindi ko, ako, gusto ko idagdag. At alam mo, di ba, ito na ibalita natin noong isang araw, mayroon na pong plano ang Department of Agriculture na magdeklara ng tinatawag na Food Security Emergency. Food Security Emergency para daw po kapag ito naideklara na magkakaroon ng medyo pagkakalma sa sobrang taas daw po ng presyo ng bigas. At sa plano daw pong ito tinitingnan ko po yung... Una natin yung plano. Nandyan na halimbawa. Okay. Gawa na. Sige, basahin mo. Ano nakalagay? Teka lang, ha? Hindi, meron na deklarasyon. Opo. Di basahin mo, meron nang umiiral na food security. Food Security Emergency daw po. Paano mo tatakutin? Sige nga. Hindi, kung... Hindi nga, nagpalabas na nga. Kasi andyan ngayon na. sinasabi mo, pinaplano, inuunahan na kita eh. Oo, Lumabas andyan na yung deklarasyon. Oo. Mga kaibigan, umiiral na po ang food security Emergency. Oo. Ano? Parang state of... Oo nga. Di ba paano nga natatakot? mangyayari? Baka naman matakot sila kung kasi meron ng talagang Di ba? Food security emergency, matakot to siguro yung mga smuggler. Sus Di Maria ba? Josep po. Mapapasus Maria Josep ka? Hindi, baka naman mag-resolve. Ikaw na nga. Sagutin mo. Ako kung kasi parang ayaw ko mawala ng pag-asa na tayong mga Pilipino, mga leader Sino ng ba yung ating gusto bansa. mo wala ng pag-asa? Opo. Pero ang sinasabi ko, hindi sa kaparaanan na ganyan. Hindi yan ang Ang solusyon. sinasabi ko, mataas ang presyo ng pagkain, magparami tayo ng pagkain. Ganun lang kasimple yun. Yun ang solusyon. Tulungan mo yung industriya na nakapagpupundan ng maraming pagkain. Kung bigas ang problema, lahat ng suporta ibigay mo dyan. Kailangan natin ng major overhaul sa ating industriya dyan sa pagsasaka. Opo. Hindi yung kalat-kalat tayo. Hindi Yung resources natin kalat, marami tayong nagagasta. Kaya yung ng production natin mataas. Di ba kung meron na tayong pondo na kukolekta dun sa imported na bigas, kaya ginawa nilang 15% yan, ang pinakahuling figura na narinig ko, mga close to 100 billion na po ito kung Di ba dapat ito ang makukolektang taripang ito, direktang itutulong sa mga magsasaka para mapataas nga po yung kanilang produksyon. O, di pumunta ka doon sa barangay ko sa Panikitarlac. Oo. Sapagat siyang batas at tarification na yan. Siguro, ilan Rice na yan? tarification na yan. 3 taon na ba yun? 4 na taon na yan. Parang ganun po ko. Ikaw na, kausapin mo yung mga farmer sa aking barangay. Opo. Kung hindi ko nagkakamali, meron pang natitirang kulang-kulang sa 35 na farmers. 4 na taon yan tarification na law na yan. Oo. Na dyan manggagaling ng mga subsidy na Yes. pwedeng ibigay sa mga farmers Sa mga magsasaka na po. nakalista doon sa kanyang RSBSA. Ito Yes po. yung registry na kung saan ang pangalan mo ay dapat matala doon. Oo. Sapagat pagka ganon, isa ka sa dapat na nabibigyan nun. Mga recipient ka. Opo. Kaya tama nga, kayo. kayo, samahan mo na sa Nelson. Pumunta kayo sa aking barangay, sa Apulit, tama. Panikitarlac. Maganda yan. At tanungin mo yung mga farmers doon kung meron silang natatanggap.
Hindi, ano natin, ang numero uno kong ebidensya kong si Nelson, nagpalista ito eh. Sa kanilang barangay. alam ko. Nagpalista pa ito ko. Oo. Ikaw ba, Nelson, nakatanggap ka mula nung Wala eh. At siya naman ay lehitimong farmer na yan. Kulay na kulay lang, nakita mo naman. Lihiti, oh. May natanggap ka ba? Wala eh. Hanggang ngayon ba, wala pa rin? Yan ang nga sinasabi ko sa atin eh. Oho. Ang dami nating dapat na ayusin. Oho. Ang dami talaga, ang daming hamon. Sana Hindi lang mga agriculture. Ngayon, Oo. nabawasan pa yung budget ng agriculture. Ay, opo. Akala ko ba itatangka na ipupundar natin ang isang programang pang food security. Opo. Pagkatapos babawasan mo yung budget niya. Eh parang yung nakikipag-away tayo sa West Philippine Sea. Na minomodernize natin ang ating kasundaluhan. salitahan. Oo. Pagkatapos binawasan mo ng 15 billion ang budget ng DND. Opo. So, parang taliwas doon sa gusto mong mangyari. Di ba? Oho. Binigyan naman daw sila ng 350 na food allowance kong eh. Oo, Di ba? magkano? 350 pero food allowance. Binawasan sila ng pondo pero may 350 naman daw sila na subsistence allowance ata. Ganun ang kalunos-lunos na kalagayan nila. Sa sarili niya yon. Opo. Eh, paano yung ating programa kung paano galangin tayo sa West Philippine Sea? Ang akala ko ba magpupundar tayo ng ganito? Para hindi naman tayo masyadong ginaganong-ganon na lang ng kung sino-sino na mga players dyan sa West Philippine Sea. Paano? Kaya nung dumating yung monster ship ng China, nagtakbo na agad tayo, may monster ship eh. Yung bang 350 na yun na naidagdag mo doon sa food allowance o Subsistence allowance nila. subsistence allowance niya eh. Yun ba ang kanyang ihaharap doon sa mga katunggali natin ng interest doon sa West Philippine Sea? Kikilalanin kayo yung 350 mo? Oho. Ay, nako. Well, anyway, balikan ko lang yung punto kung ako'y hinayang na hinayang. Kung, sino bang hindi hinayang na manghihinayang dyan? Sabi ko nga, iisang bansa natin eh. Opo. Nakaharap tayo sa napakaraming hamon. Ang pinag-uusapan lang natin agriculture. Na napaka-importante pa naman sapagkat dito pinagmumulan ng kinakain ng bamayang Pilipino. Oho. O, hindi mo ba isa sa alang-alang yan? Opo. Isa yan sa hamon. Napakalaking hamon na hinaharap ng ating bansa. Yung napakataas na presyo ng pagkain na hanggang ngayon ay hindi may bababa. Oho. So, kung pagsasama-samahin pala natin ko, nakita mo nang Kaya nga tayo siguro, yan ang dahilan kaya tayo nagpasya na magkaroon ng isang malakihang rally. Opo. Kasi kapag hindi tayo nagkaisa para makuha yung kapayapaan na yun, kahit kailan hindi natin ma-achieve yung objective na magkaroon tayo ng food sufficiency. Kung wala talagang kapayapaan ko, no? Hindi tayo payapa eh. Hindi tayo nagkakaisa eh. Isip-isipin mo, hindi natin malaman kung anong gagawin natin eh. Kung sabagay, marami na tayong Pilipino. Palagay ko, 117 million na tayo eh. Opo, tama kayo. Pang-5 na tayo ata sa mga bansa na pinakamalaki ang populasyon eh. Kailangan nating pag-usapan lahat ito. Oho. Ay, nako. Pero paano natin sisingilin kung yung mga nakolekta doon sa rice tarification law na paano masusuma na Puntahan mo yung Commission on Audit ayong COA? para masurin niya. Talaga bang lahat ng mga farmers ay nabibigyan ninyo? Sinong farmer siguro? Siguro sa palatuntunan ito, sinong farmer? Bakit nga yung mga farmer sa aking barangay wala silang tinatanggap? Mga farmer yun eh. Mismo sa inyo na. Yung iba rin nakasulat nga dun sa May listahan. May listahan eh. Tanungin ko si Briggs na Baera, Kong. Tanungin mo. Briggs, baka naman meron ka, hindi mo lang sinasabi kay Kong. Di ba? Si Briggs nga, hindi nakalista eh. Ganun ba? Hindi siya nagpalista. Kuya Briggs. Hindi naman farmer yun, negosyante yun eh. Ganun ba? Kasi alam ko, tagapag-alaga ng mga... Hindi ba, baka naman pakinggan sa ating mga kabayan, baka may magsasaka dyan na kayo ba yung naabutan ng tulong? Kaya nga parang nawala na sila ng gana na magsaka. Opo. Dahil nga, paano mo itataguyod ang pamilya mo? May mga anak kang nag-aaral. Opo. Kaya nung sinimulan ko sana, nabuhayin namin yung kooperatiba ng mga farmers na sinimulan kong magtanim tayo ng ganito. Yung iba hindi nakakadalo eh. Pinagse-seminar ko sila. Ganun po. Kasi
meron pong kailangan ko pong kumita ngayon sa araw na ito kasi siyempre yung araw pong nila. pinaaral na dalawang anak ko po, kailangan po nila ng... libre na yung seminar na yun, Kong. Pero siyempre, kada araw na hindi siya makapunta. yung pamasahe niya. Binigyan na namin ng pamasahe tsaka yung pagkain. Kaya lang, yun namang sa Yung para sa kanyang pamilya. hindi naman natin matutustusan lahat naman ng pangangailangan nila. Kaya napakahirap eh. Nako. Bantakin nyo yan, Kong. Kung susumahin natin, meron na tayong maximum suggested retail price, tapos magdideklara pa tayo ng food security emergency, para po sa pagkain ito eh. Di ba? Lahat ito puro sa pagkain, May Kong. nakalimutan ka pa. Meron pa po bang isa? May bantay presyo nga eh. Ayun yung DA, bantay presyo, Kong. Anong pinag-iba ng bantay presyo doon sa suggested maximum? Nilagyan ko na nga extra maximum eh. Ganun ho ba? Paano ito, Kong? Baka masipahayo na yung mga magsasaka natin. Mawalan sila ng pag-asa. Hindi ho ba? Sinasabi ko nga sa'yo sa matagal na nating pagtalakay ng isyong ito na pang pagsasaka, ano ba yung average na edad ng magsasaka natin ngayon, Jen? Nako, matatanda na po sila ngayon. Ang average 3 years ago is 59. Palagay ko ngayon, mga 62 na siguro. Malamang po. Kasi tanda na ni Nelson siguro. Nabawasan Yung 62 Kong, medyo mahina-hina na Anong po ibig yan. sabihin nun kung tumatanda yung average na edad ng magsasaka? Ibig sabihin Hindi nun, nadadagdagan. hindi na dadagdagan kasi yung patanda mga sila. anak nila Sila ayaw pa. nilang sumunod Ayaw. sa yapak ng kanilang ama. Nakita niya yung ama, sabi niya, Tay, bakit? Kung kailan ka naman tumanda ka niya, ni tsinelas wala ka nang mabili. Totoo yun. Kasi, Pudpud na pudpud ng chinesa. awang-awa si tatay niya eh. Tay, teka muna. Saan tayo pupunta? Sa bangko anak. Kasi sabi ni Kong Marcoleta, Opo. meron naman palang batas na ang bangko pala, Pwedeng magpautang, magpahiram. yung Opo. palang total na loanable portfolio niya ay 25% noon ay ipauutang sa bangko. Sa magsasaka. Opo. Magbabaka sakali ako sana. Ay, huwag na tayo kanya. Kasi si Tata Pidring nagpunta na 3 days ago. Hindi siya binigyan. Ano? Ganito eh. Paano naman si Tata Pidring kasi pumunta nakatsinelas. Sabi ng bangko, Butas sa Puputik-putik pa yun. paano makakabayad ito? Ang bangko, parang utangin kita pero kinakailangan makabayad to. Baka kanya Anong katiyakan mo mapunta lang sa bad loan nitong lahat ng ito. Paano ko sisingilin ito? Mga ganun ha. Wala na ngayong nagkusa na sumunod sa mga batas ng kanilang mga magulang. Kaya nga average papataas eh. Totoo. Sana kung average man lang 35. Medyo makikisig pa po yan. Opo. Maganda hinaharap natin. Pero yung mga 25 pa lang, tay, kanya gusto ko mag-computer na lang ako. Ayun na nga. Parang mas gusto ko kanyang gumawa ng ganito at ganyan. Parang nakakahiligan ko po yung artificial intelligence. Ano mangyayari sa atin? Sayang ang ating sakahan. Di ba? Napaka-fertile nung ating Di ba? Kahit mag-itsala ka lang ng buto niyan eh. Totoo. Tumutubo ng kahit hindi mo... Baka itanong na lang sa atin, Kong, bago lang tayo mag-break. Teka lang naman, Kong, kung ikaw ba nasa Senado na, meron ba tayong pilduras na pwedeng inumin ng may bibigay natin sa kanila para mabuhayan po ng loob ang mga magsasaka natin, Kong? Paiinumin natin ng pilduras lahat ang mga kabotan dyan sa Department of Agriculture. Maniwala ka sa akin. Ganun po. Dalawang bagay lang ang mangyayari. Magsisilayas silang lahat doon. Okay. O kaya isang araw na lang, biglang nawala ng ulirat. Nag-collapse. Nag-collapse. Nako. Kasi yung pilduras na yun, natutuntun niya kung sino yung kawatan eh. Matindi. Lahat pa inumin natin. Opo. Kasi pagka yung matino, kahit na painumin mo ng 4 nun, Hindi walang lalakas. Lalo siya lalakas. Pero yung talagang kawatan nun, iniinom pa lang yan. Maniwala ka, babagsak na yan. Sinasabi ko sa'yo. Lalabo na ang paningin ka. Hindi, ako kung medyo dinadaan ko lang sa punto na ngayon, pero parang talagang nasisiphayo ako sa yung buhay ng magsasaka. Alam mo naman tayo, siguro dito sa lahat na nanonood Bakit sa hindi atin. ka masisiphayo sa taong ito? Sa dami ng itinanim niya. Hanggang ngayon. Ang inanim ko, kabiguan ko eh. Dapat pag-ani ka man lang eh. Ano yung inani mo? Kabiguan nga po. Di ba? Pagka sabi nila, pag ikaw ay nagtanim, nakalagay sa, napasulat na yan eh. Opo. Ikaw ay mag-aani sang ayon sa inihasik mo eh. Totoo naman po, oo.
Naggasik ito eh. Bakit puro tulyapis ang na... Puro kasi batuhan yung dawag ko yung napuntahan eh. Wala kasing patubig eh. Ayun na nga, oh. Tapos nag-alaga ng baboy, 5 baboy yun. Dumating ang ASF. Opo, yun. Lahat na Tinatay ko yung nag-alaga. Oh. Ay, nako.